Siguro sasang-ayon po kayo dito sa aking sasabihin. Durog si Senator Rodante Marcoleta dito po sa naging personal and collective privilege ni Senator Ping Lacson kahapon sa Senado. During that session, mahigit sa 40 minuto po na nagsalita ito pong si Senator Lacson at talagang basag lahat po ng mga nauna na kasing mga pananalita nitong si Senator Rodante Marcoleta. Ayaw tumigil, no? Ayaw tigilan. Para bang naging obsessed na dito kay Senator Ping Lacson. Kaya nung nagsalita na, kayo na po ang humusga. Isa po sa mga pinunto kahapon ni Senator Lacson ay ang mistulang mabagal na aksyon po ng Commission on Elections. Kaugnay po niyan, bago po natin balikan, panoorin yung naging privilege speech nito pong si Senator Lacson, puntahan po natin ang excerpt, no? Yung bahagi po ng speech po na yan na shinare po nito pong Impact Leadership page. Ayon po dito sa kanilang balita, Lacson, Marcoleta, liable for indirect bribery over undeclared campaign donations. Nako, kasong kriminal po ito na may pagkakakulong, ha? Senate President Pro Tempore Ping Lacson on Tuesday said, Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta may be liable for indirect bribery over his alleged failure to declare campaign contributors in his statement of contributions and expenditures during last year's senatorial elections. In a privileged speech, Lacson said Marcoleta's attempts to explain the undisclosed contribution effectively amounted to an admission against interest, noting that the senator acknowledged receiving money that could create a debt of gratitude to donors. Maririnig po ninyo mamaya yan, ha? Yung mismong pag-amin ni Senador Rodante Marcoleta. Hindi ko nababanggitin kasi yung halaga. Kasi pag binanggit ang halaga, malalaman kung sino. Kaya parang ituturing na lamang na utang na loob. According to Lacson, Marcoleta and his legal team argued that the contributions were received before he officially became a candidate. However, Lacson pointed out that Marcoleta was still a public official at the time, serving as representative of the Sagip party list in the House of Representatives. Hindi po siya pribadong individual, mga tol. Malinaw po na siya po ay kongresista nung tumanggap po siya ng donasyon na yan. At sa huli, ito po yung pagtatanong ni Senator Lacson. Di ba? Lacson also questioned why the Commission on Election has yet to release its resolution on the SOSE case involving Marcoleta. Ang tagal-tagal na. November last year pa ito. No? Kine-question na si Marcoleta pero hanggang ngayon parang tinutulugan lamang po ng Commission on Election. Chairman George Garcia, natatakot po ba kayo kay Senator Rodante Marcoleta? Kaya mistula po kayo natutulog dyan sa Comelec. Huwag po kayo matulog sa pansitan. Ika nga. Ito na po yung bahagi ng mismong salita ni Senator Lacson, mga tol. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na iyon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reasons of their office kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Ay, gumagana yung pagiging teacher ko ngayon. Gusto ko kayong turuan ng bahagya, hindi po ako abogado. Pero para mas maunawaan po natin ang bribery, 3 uri po ito. Meron pong tinatawag na qualified bribery, direct bribery, saka indirect bribery. Ay, tinatamad na ako maging teacher. Puntahan na po natin. Hindi ko na ipapaliwanag. Puntahan na lang po natin. Ito pong speech na mismo ni Senator Ping Lacson. Pero parang gusto kong panoorin muna yung itok-itok ni President wannabe Sara Duterte. No? Muli po natin balikan, isingit po natin ito kasi pikon na pikon dito yung mga DDS President wannabe Sara Duterte nang tinanong po siya kung ano ang masasabi sa SONA ng ating Pangulo. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you.
Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the cabinet secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Yes. Yes. So initially, Initially, yes. Initially, hindi ko makuha. Mga tol, kakaiba talaga si Sarah. State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of May tatanga-tangang DDS na nanonood sa atin, nilalait yung manonood din. Tapos, ang dami mong viewers, 43. Totoo naman, 43 doon sa isang page. Ilan ba gusto mong gamitin kong page? Gusto mo gamitin ko lahat ng page ko? 3 pa lang yung ginagamit kong page natin ngayon. Salamat sa 200 plus na manonood po natin at 730 plus sa ating YouTube channels. Marami na yan para sa akin. Hindi naman ako katulad ng mga sikat na mga vlogger. Pero kahit paano, tinatamaan kayo pag ako yung nagsasalita, di ba? Kaya nga nagsusumikap kayong pumunta dito dahil mga masokista kayo. Ayaw na ayaw nyo sa akin, pero pinapanood nyo ko. Anong tawag sa inyo? Mga tanga. the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping. Baka pwede naman mga tol, i-share nyo, nilalait ako ng DDS Grabe, kakaunti lang daw ang nanonood sa atin Natatanggap nyo ba yon? Na merong Duterte supporters na tatanga-tanga tapos sasabihin na wala namang nanonood kay Top 1, kakaunti lang. Ako di ako nasasaktan, inaasar ko lang sila. Because the economic part was in the beginning and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after. And another observation of mine. Parang elementary, anak ng teteng na yan. After the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated the form that speech was. Ito maganda rito mga tol, nung malapit na siya, parang yung sa recitation, di ba, ako teacher ako dati pagka graded recitation kami, sasabihin ko sa mga estudyante ko, mga tol talaga tawag ko sa kanila. Mga tol, mag-aral kayo, meron tayong graded recitation next meeting. Ngayon yung mga full, yung mga ayaw mag-aral, bisit ako pagka ganun ng estudyante ko, sa totoo lang. No? Ganun yun, ganito, yung nakikita ninyo, kung ano-anong mga salita sinasabi. Tapos makatapos na, parang nakahinga na maluwag. Pero wala akong naintindihan sa sinabi. Hindi kasi nag-aaral. Parang ito, hindi man lang pinag-aralan. Ano ba trabaho ko sa DepEd? Dapat yung sinasabi niya rito, kung ano-anong mga economic numbers ang naririnig natin. Composed. And as a cabinet secretary, and one who is the other half of the unit team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Anyway, tuloy na tayo dito sa pakikinig kay Senator Lacson. Ang grabe tong speech na to, mga tol. Personal and collective speech nito pong si Senator Lacson. At dito, direkta niya talagang tinira si Senator Dante Marcoleta. Durog, no? Kumbaga sa nasampal, di ba may mga battle of sampalan? Siguro yung mukha dito ni Marcoleta nang tinamaan ng isang sampal ni Senator Ping Lacson kung ikukumpara natin doon sa battle of sampalan na yun. Knockout, ano? Although sa huli, tumayo itong si Marcoleta, pero sabi ni Atty. Jesus Palacios, and I agree with him, walang ginawa si Marcoleta nung ininterpolate niya itong si Senator Lacson sa huling bahagi niyan, kung hindi red herring
at straw policy. Alam niyo po ibig sabihin ng dalawa? Yung red herring, ito po yung nililihis yung issue. Yung straw policy, ito naman po yung binabaluktot yung issue para palabasin na mahina yung argumento ng kanyang kalaban. Ganun lang ang diskarte ni Marcoleta pero wala. Durog na durog. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta kay Ping Lacson. Balikan po natin ito mga tol. Is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, distinguished Majority Leader, thank you for allowing me to have the floor on a matter of personal and collective privilege. Much as I would like to abide by the elders, what my elders had taught me, that, and I quote, silence is the best response to nonsense. I'm constrained to take the floor to set the record straight and correct the prevarications spewed on this very floor by one of our colleagues, namely Senator Rodante Marcoleta. While in his two recent privilege speeches, he mostly referred to this representation as the BRC chairman, in my manifestation today, I will refer to him by his name. Like on many past occasions, I could have effortlessly dismissed Senator Marcoleta's statements as I refuse to dignify his ego-driven provocations. But when the attacks shift from professional to obsessively personal, I must shut the whole political circus down, firmly, completely, and without ambiguity. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Memory is short, Mr. President. With that said, and with your indulgence, let me refresh our memory on the historical background of the animosities, or shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpolated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and defended Senate Resolution number 37 last February 2. So obsessed that he had to resort to rigorous stalking of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered, and tricking this august chamber to cry foul, armed with nothing but his draining litany. Singit lang ako mga tol bago ko makalimutan. Natutulog kasi sa pansitan talaga tong Comelec eh. Sa YouTube wala tayong kaparaanan. Pero sa Facebook, sa mga manonood po natin dyan, baka pwedeng i-mention ninyo yung Comelec page para makita po nila itong live natin na mamaya nagtatanong ito pong si Senator Ping Lacson. Ano nang nangyari? Napakabagal yung kumilos dyan. Ano na yung resolusyon kaugnay ng reklamo dito po kay Senador Rodante Marcoleta sa sosi niya? Paki-mention nyo ninyo mga tolo. Kaya pakitag ninyo yung Comelec dyan po sa Facebook page live po natin. Since Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make in this chamber, napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanyang mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte
using Section 135 of the Senate rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application. Yan, na susundan ba natin mga tol? Ito na, ini-establish na ni Senator Lacson yung punot dulo, no? Dito yata nagsimula talaga yung galit nitong si Marcoleta eh. Kasi feeling nitong si Marcoleta mga tol, tama lagi siya. Parang narcissistic, ano bang tawag doon sa ganong personality? Narcissistic personality ba yon? O yung megalomaniac, no? Di ko alam kung ganon si Senador Marcoleta, pero ang mga ganong abnormality, yung mga personalidad ng tao na ganon, ayaw nila nung kinokorek sila, gusto nila lagi silang tama, gusto nila lagi silang bida. Sa tingin ninyo, ganun ba pagkatao nitong si Senador Rodante Marcoleta, mga tol? O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito ha. Ito na yung punot dulo. Uulitin ko, ini-establish na ni Senator Lacson. Of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc., to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case, given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation ng ating Honorable Marcoleta, unquote. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Flooded Gates of Corruption to bring to the attention of the Dito naman, feeling siguro ni Rodante Marcoleta, tinetake over ni Senator Ping Lacson yung investigasyon niya sa Blue Ribbon Committee during the time kasi siya yung chairperson nito. Siguro saka ayaw niyang maeepalan siya, no? Kaya instead na i-appreciate niya yung paghihirap ng team ni Senator Lacson, minasama niya pa ito. Dito niyo makikita ang pabida-bida talaga. Pero kung ako, iwe-welcome ko yan kasi malaking tulong yan sa aking committee. Pero hindi ganon ang naging pagtrato dito nitong si Marcoleta. Patuloy po natin pakinggan mga tol. Senate and the Filipino people, the syndicated corruption in the implementation of flood control projects. Pinaghirapan ko at ng aking team na buuin ang aming mga findings upang maisapubliko ang mga anomalya sa flood control na makakatulong sana sa sinasagawang inquiry in aid of legislation ng Blue Ribbon Committee na noon ay kanya pang pinamumunuan. Ang hindi ko inaasahan, minasama pa ito ni Senator Marcoleta sa pamamagitan ng kanyang TV program noong August 29, 2025. Panoorin po natin ang mga portions ng video. Wala sa ayos ang audio. No? Maya-maya lang ma-function mga tol. Isang major committee yung Blue Ribbon. Bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Aba, maraming nanonood ngayon sa Facebook natin, 300 plus. Pakishare ninyo, baka makita ito ni Attorney George Garcia, ang chairperson ng COMELEC. Huwag po kayong matulog sa pansitan ha. Kinakalampag namin kayo. Nais naming malaman ano na ang resolusyon sa reklamo kay Senator Rodante Marcoleta, COMELEC. Para may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Isang major committee. Hindi dapat na ginawa pa yun. Kumbaga, kalabisan na yun. Sa tuntunin kasi, bawal na yun. Lalo doon sa pagpapahayag mo, ay parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana ay doon na ihayag sa naunang pagtalakay. Hindi dapat ginawa pa yun. Kumbaga, kalabisan na yun. Sa tuntunin kasi, bawal na yun. Yan ang sinasabi ng isang taong nakasalamin sa hating gabi. Na yung nag-epal siguro, yun ang pasikat, di ba? Yan ang sinabi niya, Mr. President. Mr. President, tulad ng kanyang motion to dismiss, nag-imbento na naman ng hilaw na rule si Senator Marcoleta.
Kahit pagbali-baliktarin natin ang rules of the Senate, walang nagbabawal sa kahit sinong senador na magpahayag sa pamamagitan ng privilege speech kahit tinatalakay na sa komite ang paksa tulad ng flood control. Tama. Naturingang lawyer kaso lang bagitong mambabatas bilang senador, no? Kaya akala niya siguro tama na naman siya. Naalala ko na. Salamat kay ChatGPT. Yung mga ganong personalidad pala mga tol, yung mga gusto laging bida, narcissistic ang tawag. Tinanong ko kay ChatGPT basahin natin. Tumutukoy sa isang taong sobrang bilib sa sarili, narcissistic. Again, hindi ko sinasabing ganito si Rodante Marcoleta. Laging iniisip na siya ang pinakamagaling at madalas kulang sa pakialam sa damdamin ng iba. Mga karaniwang katangian ng narcissistic na tao. Mahilig magyabang o magpasikat. Again, hindi siguro ganito si Rodante Marcoleta, ano mga tol? Gusto lagi siyang ang sentro ng atensyon. Hindi tumatanggap ng kritisismo. Pakiramdam niya, mas superior siya kaysa sa iba. Madalas ginagamit ang ibang tao para sa sariling interes. So, tuloy po tayo sa pakikinig dito. May natapakan po ba akong ego sa aking privilege speech na naglahad sa kauna-unahang pagkakataon ng mga konkretong ghost at substandard flood control projects? May nasagasaan po ba akong pride sa pagpapangalan sa mga sangkot sa anomalya na sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara at iba pang personalidad sa kauna-unahang pagkakataon? If yes, I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. On September 9 last year, after the leadership change and subsequent reorganization of Senate committees, including the Blue Ribbon Committee with me as its chairman, hindi na lalo nakamove on si Senator Marcoleta. I was met with a barrage of undue criticisms by the former chairman, Senator Marcoleta. Much of it characterized by a profound lack of respect for both this representation and the Blue Ribbon Committee. During the 23 September 2025 public hearing of the Blue Ribbon Committee, Senator Marcoleta disrupted the proceedings when he raised what he called a prejudicial question on my impartiality as the chairman, following a media interview where I simply answered a question about which among the source persons, in my opinion, between his favorite Diskaya couple and Bryce Hernandez of the famed BGC Boys appeared more credible. Siguro, nakakalimutan na ni Senator Marcoleta ang cases assigned for reading nung nasa law school pa siya. The Supreme Court in the case of Berbari versus Honorable Pedro Concepcion, GR number 16189, February 26, 1920, the court explained that, and I quote, prejudicial question is understood in law to be that which must precede the criminal action, that which requires a decision before a final judgment is rendered in the principal action with which said question is closely connected. Not all previous questions are prejudicial, although all prejudicial questions are... Ay, singit ako mga tol. Take ko na tong opportunity na pasalamatan lahat po ng mga nagpaparating ng tulong sa aking estudyante na nasunugan noong March 6. Ang kanila pong tahanan, 10 ng kanyang mga magulang at mga kapatid, kapitbahay, ubos lahat diyan po sa Naia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. Kaya yung mga nag-send po ng inyo pong tulong sa kanya, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung gusto nyo pong patuloy na mag-send ng tulong o sa mga hindi po pa nakakaalam at ngayon gusto nyo pong maghatid ng tulong, kontakin nyo na lamang po ako sa aking personal profile para maibigay ko po sa inyo yung kanyang contact details at maiparating po ninyo yung tulong na gusto nyo pong ipahatid para po sa kanila. Maraming salamat muli sa inyong lahat mga tol. necessarily previous. Hindi ko na nga siya pinatulan sa issue na yon para hindi ma-disrupt ang pagdinig kahit mali-mali dahil sa pagsasaalang-alang sa kanya bilang isang abogado na dapat ay alam niyang applicable lamang ang Abogado, nalilecturean ng hindi abogado? Ano ba yan?
no? Sa bagay, dami talagang ganun. Sa totoo lang mga tol, nakapasa lang ng bar exam, kaya masasabi mo ng abogado. Nakapagtapos ng pag-aaral, nakapasa sa bar exam at naging abogado. Pero, ang problema sa mga ganung abogado, kinakalimutan nila yung mga pinag-aralan nila eh. Marami pong ganun, no? Matapos mag-aral, tinatamad na. Kaya marahil nakakalimutan nila yung mga basic. Ako, kilala ko yung isa dyan, yung itok-itok. Prejudicial question sa mga criminal cases. Well, dapat. He exposed his ignorance as a member of the bar, particularly on the revised rules on criminal procedure, even as he invoked the issue of impartiality at the top of his voice and out of order and decorum, continuously interrupting the chairman and everybody else, while shamelessly appearing to act as counsel for the Diskaya couple, without even disclosing before the committee members that one of his family members was an independent director Kaya naman of insurance pala. companies that provided bonds for contractors owned by the 207 billion peso flood control contractors, Curly and Sara Diskaya. Kaya naman pala, yung asawa pala, ayon sa paglalahad sa balita at dito ni Senator Lacson, mataas ang katungkulan sa isang insurance company kung saan ang kliyente ang mag-asawang Diskaya. And non-lawyer, Mr. President, I hate lecturing a lawyer. Wow! No matter how low he ranks among his fellow members of the bar, if I may borrow the words of former senior Associate Justice. Ganito kasi yung nangyari dyan mga tol. Nung nag-i-interview itong si Richard Haydarian sa mga guest niya, isa doon si Retired Associate Justice Antonio Carpio, nandun din si Retired Associate nakalimutan ko na naman bigla yung pangalan, no? Adolfo yata yun, Adolfo, Retired Associate Justice Adolfo. Nakalimutan ko yung apelyido, pero nandun din si Ronald Llamas, no? Tinanong ni Richard Haydarian si Carpio at kung i-rank daw po sa ranking ng mga lawyers, ito pong si Rodante Marcoleta, nasa estado ba ito ng legal luminaries? Natawa si Carpio. Sabi ni Carpio, lowest rank among the rank of lawyers. Supreme Court Associate. Ayun. Salamat si Adolfo Ascuna. Maraming salamat. Nagmimiss ang memory ko Justice Antonio Carpio. Since he is now asking for it, I also thought, as lawmakers, we may as well be educated in this regard. So, let me state for the record the following. Under Rule 111, Prosecution of Civil Action, Section 7 of the Revised Rules on Criminal Procedure, the elements of a prejudicial question are A, the previously instituted civil action involved an issue similar or intimately related to the issue raised in the subsequent criminal action, and B, the resolution of such issue determines whether or not the criminal action may proceed. Kung may napansin ang mga manonood, ito ang naging asal ni Senator Marcoleta, which begged the question, why is Senator Marcoleta so protective of the Diskayas? This inquiry remains valid and grounded, and I can show you from the many occasions he stood for in support of the Diskayas. Let us watch. Yung kinakampihan nilang si Marcoleta, mistulang kumakampi sa Diskaya. Pero itinatanggihan, syempre, nitong si Rodante Marcoleta. Sorry, at inayos technical issue. Fast forward natin. Technical, go ahead, you play that. If you're ready. Di ba mga tol? Kayo, sa tingin ninyo, yung ginagawa ba ni Rodante Marcoleta rito, talagang naaayon lamang sa batas? O meron po itong talagang pagtatanggol para sa mga Diskaya? Paki-comment nyo naman mga tol, ano yung paniniwala nyo? Kasi ako, malakas ang paniniwala ko dito na pinagtatanggol niya ang mga Diskaya sa napakaraming pagkakataon. Sumasama pa nga yung anak niya
Even sa House of Representatives, bino-brought out ng kanyang anak during the hearing, sa budget hearing ng Department of Justice eh. Ang mangyayari dito, so, mas pag-critical si Diskaya at si Price kaysa Diskaya. Bakit gano'n? Why are you so protective? Diskaya? Why are you so protective? Nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? E kinakailangan magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... Sir, it can come before or after, sir. It can come before. You said the law that it come before. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi ko, Nakakahiya mga tol. Diskaya spouses, primary suspect sa flood control project anomalies. Tapos ito, isang senador ng Pilipinas, sumasahod ng more or less 300,000 per month. May pondo kada taon ng kung hindi ako nagkakamali, baka abot po ito ng 80, more or less million pesos kada buwan, kada taon. Sana naalala ko yung eksaktong particular na pondo ng senador, Pero ganun pa man, makikita ninyo, parang umiikot lamang yung kanyang pagtatanggol sa mga Diskaya. Ito na yung mga ebidensya inilalatag nitong si Senador Ping Lacson. kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. So, paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi sa sinungaling. Kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po kang maibibigay po. At saka... Yun na nga. Because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? So, pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Mr. President, it is also coincidental that multiple news outlets revealed a damning link between Senator Marcoleta and the Diskayas. In one news story, a relative of Senator Marcoleta was said to hold a directorship at Stronghold Incorporated and Milestone Guarantee insurance companies that provided bonds for contractors owned by the flood control king and queen, Curly and Sarah Diskaya, at the center of a multi-billion peso flood control corruption scandal, raising conflict of interest questions in a high-profile Senate probe. Hindi pa po dito nagtatapos ang pagbibida ni Senator Marcoleta. Noong September 25, 2025, nagpresenta si Senator Marcoleta ng surprise witness sa katauhan ni Mr. Orly Gutesa. As chairman, I did not raise any objection to members like him introducing surprise witnesses during the proceedings at that time, as long as it can help in unearthing the truth behind the flood control mess, including and most importantly, exposing the masterminds, if evidence warrants. Gayunpaman, Baka magkalimutan mga tol Kung hindi po kayo DDS, wag niyo pong kalilimutang mag-like sa ating programa mga tol. Maraming salamat sa 628 na nakalike na po sa ating Top 1 Live YouTube channel. Again, kung hindi po kayo DDS, like naman po dyan ang mga hindi po nagla-like kay Top 1, mga DDS hindi pa man tapos ang araw, pumalag na sa media ang sinasabing nakapirma sa notary public na si Attorney Pechi Espera. Nakalaunan ay naging kasalanan ko pa din sa paningin ni Senator Marcoleta. Hindi po ang Senado ang nag-iimbestiga at nagbigay ng hatol na forged
ang notaryo ni Gutesa. Mismong ang Branch 18 ng Regional Trial Court ng Manila ang nag-imbestiga. Independent yon sa Senado. Tama. Sa halip na tanggapin, galit pa sa resulta ng kaso dahil hindi naaayon sa gusto niyang kalalabasan ng investigasyon. Asal bida talaga. Ang matindi pa, nanakot pa na magsasampa ng kaso laban sa judge at abogado. Again, style bida. Pa-victim effect pa po masyado na parang bida sa pelikula. Mr. President, ang kwento pa, ako daw ang nagpapahiwatig na tinuturuan o kinocoach niya si Gutesa sa bahaging ito ng pagdinig. Mr. President, sa obserbasyon ng napakaraming nanonood, tila baga tinuturuan niya kung anong pahina. Page 20 nga daw ang basahin. Sa kamalasan niya, nagkataon na putol pala ang kopya ng affidavit ni Gutesa. Kung todo, tinayuan pa niya para ibigay ang kanyang kopya na parang bida sa eksena. Nakakalimutan yata ni Senator Marcoleta na naka-live TV coverage ang pagdinig. Kaya walang pakundangan at walang kahihiyan sa inasal niya. Kaya nga kitang-kita, pati Mga tol, sisingit lang ako Gusto ko lang gawa ng video message ng birthday greetings. Ito pong si General Nicolas Torre III, ano? Panoorin nyo na rin. Ganito lang, mag-ano lang tayo, magbabalag lang tayo ng maiksi. No? Maligayang kaarawan po sa inyo, General Torre. At sana yung pagpapatuloy po ng maayos na paglilingkod sa bayan, saka po yung kagitingan po ninyo, patuloy po nating makita sa harapan po ng publiko. Mabuhay po kayo, lahat po ng mga hangarin po sana ninyo sa kaarawan ninyo ngayon po ay matupad. Saka syempre, yung lagi kong sinasabi sa mga may kaarawan, bigyan po kayo ng mas marami pang kaarawan sa hinaharap. At saka birthday wish ko po sa inyo, General, tumakbo sana kayo sa darating po na 2028. Susuportahan po namin kayo. Maraming mga manonood po ngayon, no? Dito sa aking programa. At naniniwala ako na ganyan din po ang layunin nila sa inyo. Lumahok po kayo sa politika at todo suporta po ang ibibigay po namin sa inyo. Maligayang kaarawan po sa inyo, Police General Retired, syempre, Nicolas Torre III. O yan mga tol ipopost ko ngayon habang nakikinig po tayo dito po sa personal and collective speech ni Senator Lacson kung saan durog ito pong si Senator Rodante Marcoleta. si Henry Alcantara tawang-tawa. Nakalimot din sandali na hindi pa siya state witness nung nag-testify si Gutesa. Let us watch the actual video dahil baka sabihin na naman niya nag-splice kami ng video. Let's... Sabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Anak ng teteng na Wala na akong, hindi ko makita na, Mas alam pa ni Marcoleta yung sasabihin kaysa doon sa witness niya eh. putol na siya. I strongly deny that I made mention of him coaching Gutesa, Mr. President. Ulitin ko sakaling hindi pa rin talaga magets. Tinanggap pa rin ng komite ang sinumpang salaysay ni Gutesa bilang valid at bahagi ng record dahil sa katotohanan siya ay personal na humarap at nagpatunay under oath ng nilalaman ng kanyang affidavit. Ang masama, Mr. President, tinanggap naman natin sa record ang testimonya ni Mr. Gutesa. Hindi pa rin tumitigil sa kakareklamo si Senator Marcoleta. Mr. President, ang tunay na issue hindi ang forged na affidavit kundi ang biglaang pagtatago at pagkawala ni Gutesa. For the information of this batch, Oy, merong bumate sa anibersaryo naman kay Digong nyo. Salamat Ay Morena, naalala mo yan. Happy first anniversary Digong nyo. O, salamat sa iyong super sticker. Mr. Gutesa, who was presented as a witness by Senator Marcoleta, Saka yung member pala natin, maraming salamat po sa inyong lahat Sa new member, maraming salamat po kay Noelito Tangan. Maraming salamat po. has been unavailable since his initial appearance. Moreover, the committee made the option
for Senate protection available to him, but he declined, as evidenced by his signed waiver. And we are dutiful in locating him, Mr. President. Pinuntahan namin ang lahat ng addresses para mayabot ang imbitasyon ng komite and even rigorously visited our CCTV camera footage. Again, displaying his obsessiveness for the nth time, Senator Marcoleta even lambasted me by implying that I was surveilling his office. Galit na galit. Samantalang nais lamang nating matukoy kung sakaling may kasama si Mr. Gutesa nang dumating sa Senado upang sa gayon ay magkaroon tayo ng lead kung paano siya muling maimbita sa susunod na pagdinig. Hindi ko na nga pinalaki ang aking mga obserbasyon sa paksang ito, Mr. President. Sa halip, sinubukan pa rin naming hingin ang kanyang tulong sa paghahanap kay Sergeant Gutesa. Again, Senator Marcoleta in his TV show ranted against me. Let's watch. Tatanungin ko siya, bakit mo kinur sa akin to? Ini-insulto mo ba ako? Parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo ikukor sa akin? Sino ka ba? I dare ask, Mr. President, if a committee member brings a witness bearing such damaging allegations, does the burden of transparency Oh, meron pang isang new member. Salamat po sa inyo, Rosalina Green. Ha? Maraming salamat po sa lahat ng mga members po natin at saka syempre sa lahat po ng mga manonood natin. Maraming salamat po sa inyo. not follow? Is it not just proper to cooperate with the committee regarding his whereabouts? Saka yung mga nag-send po ng star sa Facebook, pasensya na kayo, di ko po nakikita dito yung particular name, no? 3 pages po kasi yung ginagamit natin. Ganun pa man, maraming salamat po sa inyo. Why then does Senator Marcoleta find my position so offensive? On many occasions, Senator Marcoleta made statements that undermine the authority and collective integrity of the committee. Mukhang aabutin tayo hanggang bukas kung iisa-isahin ko pa lahat ang katakot-takot na pag-alipusta ni Senator Marcoleta sa komite na kinabibilangan din naman niya. He continued the same litany in his speech yesterday, Mr. President. Let me count and rebut it once and for all. 1. On the release of the minority report. Tahasang pinagmamalaki ni Senator Marcoleta ang minority report for the lack of better term, he said, sa kanyang nilabas noong December 10, 2025, na siya ring naging paksa ng kanyang litanya kahapon. For his information, I wish to underscore a part of Section 22 of the Senate rules shown on the screen, which states that, and I quote, concurring and dissenting reports may likewise be made by the members who do not sign the majority report within 72 hours from the approval of the report. Napakalinaw naman po, Mr. President. Concurring and dissenting reports may be made 72 hours after the committee report has been approved by the majority vote of all its members. Siya na nga itong gawa ng mga bagay na wala naman sa alituntunin ng Senado. Pagkatapos, ako ang pagbibintangan niya na epal. He even had the audacity to declare, and I quote his speech, a submission anchored on the same hearings, 3 of which he actually presided, the same resource persons, and the same affidavits. Masasabi ba niyang pangbasura lang din ang lahat ng yun? At this point, Senator Marcoleta must know that rhetorical fallacies do not amuse me, Mr. President. If the release of this so-called minority report and its contents did not amount to a direct affront to the chairman and to the committee as a collegial body, then I'm not sure what is. May I also emphasize, Mr. President, that this same report braced. Alam nyo mga tol, yung ginawa talaga na yun ni Rodante Marcoleta, kabastusan po talaga yun sa Senate Blue Ribbon Committee at saka dito po sa chairman po ngayon ng committee na yan na si Senator Ping Lacson. Biruin mo, maglalabas ka ng minority report, sarili mo. Ang linaw-linaw yung binabasa na rules na ipinakita at sinabi dito ni Senator Lacson na kung kayo'y sumasang-ayon o tumututol, magbibigay kayo ng sarili ninyong posisyon. Hindi yung gagawa ka sa sarili mong grupo, tapos palalabasin mo na ito yung tama, yung draft report ng Blue Ribbon Committee mismo,
palalabasin mong mali. Bastos talaga, di ba? O, kayo na ang humusga kung ito po bang si Marcoleta, mga tol, ay pabida-bida, gusto laging tama, or sinasabi sa psychology na merong narcissistic personality. O, kayo ang humusga. Recently stated that, and I quote, the BRC, Blue Ribbon Committee, cannot and should no longer compete with the National Prosecution Services and eventually the judiciary in finally disposing of these cases, unquote. Clearly implying that the committee must conclude its proceedings. Mr. President, sino ba siya para pangunahan ang chairman at ang mayorya na miyembro ng Sino committee? ka ba? Wala sa Sino ka ba, Rodante Marcoleta? Nahuhuyo ka tuloy. Huyo! lugar. Wala sa hulog. Saganang akin lang din naman, kagulat-gulat po ba ang naging reaksyon ng representasyon na ito na walang lugar ang ulat na yan kundi sa basurahan? Kayo na ang humusga, Mr. President. Number 2, let us go to the BRC draft partial committee report na pinamahagi ng komite noon pang ika-11 ng Pebrero nitong taon, na sa mismong araw na ito ay 1 buwan na ang nakakalipas, na siyempre ay laman din ng only reklamo ni Senator Marcoleta. Anya, ang natanggap ng kanyang opisina ay isang PDF file or document na may watermark ng bawat opisina na nakatanggap nito na wala man lang daw pirma ng chairman ng komite. Natural, walang pirma dahil advance copies lang naman ang pinadala namin sa opisina ng lahat ng members. So, plak si Common Marcoleta. sense naman po, Mr. President. Common sense. Ng teting na yan. Biruin mo, abogado na pagsasabihan ng ganito. Na? Common sense. Na binigyan ng soft copy ang bawat miyembro upang madaling mabasa at mapag-aralan ng ang lahat ng nilalaman nito simultaneously. Properly informed naman po ang mga staff ng mga senador na available mula sa aming opisina ang pisikal na kopya na lagpas 400 pages ng committee report upang mapirmahan sa hudyat ng mga ginagalang na miyembro ng komite. Ang ating inisyatibo upang pabilisin ang tamang proseso ay talagang masama pa rin sa paningin ni Senator Marcoleta. Tulad ng ginagawa din naman ng ibang miyembro ng komite, panay din ang follow-up namin sa kanyang opisina na kung nais na ba niyang pumirma sa printed copy ng report, kahit ay dissent remark ay wala siyang ginawa. Bakit ngayon ay maghahanap siya ng Blue Ribbon Committee report na nakatenga sa kanyang opisina nung 1 buwan pa? Incidentally, as of yesterday, only Senator Bam Aquino has affixed his signature on the partial committee report. It goes without saying that I respect each and every member's decision when they will sign the report, if at all. What I despise is Senator Marcoleta's audacity to lie about his inability to sign the same by citing an untruthful reason for not signing, Mr. President. Number 3, pinipilit niya rin na ilabas ko ang listahan ng 67 contractors. He said in his speech, and I quote, in his press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who are contractors. Yet, he did not summon them to any BRC hearing. Why did he not name them to be fair to the rest of the members of the House of Representatives? Ito po ang tunay na splice, Mr. President. Kung babasahin lang po ni Ginoong Marcoleta ang susunod na sentence, malinaw na malinaw po ito. And I'd like to paraphrase. Lacson clarified that he merely asked a congressman friend from the lower house and that, again I quote, I chuckled and said, I don't. Top 1, ask lang. Di ba na-issuean si Senator Marcutae, binabasa ko lang mga tol ng ethics complaint. Hindi po ini-issue ang ethics complaint. Yun po ay ipina-file. No? Sa aking pagkakaalam, meron pong reklamong ethics complaint kay Rodante Marcoleta. 6 nga po yata sila, including
di chairperson na si Senator JB Ejercito. Ang problema dito, siyempre, si Senator JB, chairman, pero sabi niya mag-i-inhibit siya. Miyembro din itong si Rodante Marcoleta. Sino pa? Si Risa Ontiveros, miyembro din, meron din pong ethics complaint. Kaya nakakalito, ano? Anyway, abangan natin yan sa mga susunod ng pagkakataon, anong mangyayari dyan. Basta ang sabi dyan ni Senator JB, first in, first out. No? Kung sino yung naunang inireklamo, yun yung una nilang tatalakayan. Nag-convince sila last March 4. Pero March 11, hindi pa po ulit ito nasusundan. Kaya masasabi natin kumikilo sila pero mabagal. Balik po tayo dito. Have a list. Ulitin ko po, noon at hanggang ngayon, kahit ipagpilitan at isplice ng kung sino, wala akong listahan at wala akong sinasabing may hawak akong listahan ng mga tinuguroang contractors. Wala akong pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen or yung congressmen contractors, nakuha ko yun sa isang member ng House noong kasisimula pa lamang ng 19th Congress 2022. Number 4, madiin din po ang pag-question ni Senator Marcoleta sa interparliamentary courtesy. He said, and I quote, "This doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute." And then he added, "If anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked," unquote. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote, "The members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny," unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures, or SOSE, over an alleged discrepancy, would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, Ito na. Kasi pinupunto nitong si Marcoleta. Kung siya daw po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, i-disregard niya raw yung parliamentary courtesy na yan. Pero ito po yung sinasabing Marcoleta versus Marcoleta. Sa bagay, hindi naman bago sa mga DDS yan eh. Yung statement nila, lalabanan nila sa panibagong statement nila. Kasi, babalikan dito na Senator Lacson, yung sinabi niya na dapat igalang ang parliamentary courtesy. Ito ay patungkol sa kanyang kakampi at sinusuportahan na si Sara Duterte, yung Office of the Vice President. Kaya kapag panig para sa kanila, okay. Kapag kalaban para sa kanila, talagang pagdidiinan nitong si Marcoleta na hindi yan tama. Ganon ang utak meron po itong si Marcoleta. a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas. Siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President. In his words, Mr. President, Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from Live lang ako, ano. or are enriched by traditions, experiences, and precedents. Pasensya na. You may not defend them. You may not present here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kaya po sila nabinita. Wala nang pinagsagot sa office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned the SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors, Eto na.
ibang usapin na ito, kapwa niya na senador ang nagre-raise. Kasi tayo lang, mga vlogger lang, mga manunood. Ano? Ang nagre-raise lagi ng concern sa COMELEC. At least, meron ng isang senador tumindig. Nagtatanong na ngayon sa Commission on Election. At after this, itong punto na to ni Senator Lacson, may latest interview. Hindi ko pa napapanood kay Attorney George Garcia, ang chairman ng COMELEC. I-play natin. Pare-parehas nating panoorin ngayon. Tingnan natin kung maa-address yung katanungan ni Senator Lacson. In his sources surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana huwag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, ay wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Huli ka. Tumanggap siya ng pera Huli ka. para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest. Admission against interest. Yung pag-amin niya na yon, bawal po yun. Bawal po kasi sa paniniwala ng Senator Lacson, that is indirect bribery. Sabi nga ng mga abogado, bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift. Paliwanag natin ng para mas maunawaan ng ating mga manonood, ano ba yung bribery? No? Basically, ang salitang bribery, panunuhol. Pero kapag ang pinag-uusapan po ay paglabag sa batas, ang panunuhol po ay corruption of public official. No? Yun po yung technical term dyan, corruption of public officer. Magkaiba po yun sa bribery. Dito po sa indirect bribery. Sa corruption of public official, ang lumalabag sa batas yung nanunuhol. Dito sa bribery,